buo-buo ng pangusap o parirala sa pamamagitan ng mga salitang binibilang na pantig. So, binibilang mo kung ilang syllables sa bawat taludtod at pinagtutugma-tugma mo sila. Ano kaya ang sagot dito, top notchers? Right? O, ano naman ang sagot dito? Yan. O, sagot-sagot po tayo, top notchers, ha? O, sige po, ano ang sagot dito? Sa pamamagitan ng mga salitang binibilang na pantig, na taludtod at pinagtutugma-tugma. Okay, so tingnan po natin. Ang sagot dito, teachers, the correct answer here is patula. O, yan, patula. Bakit? Kasi may bilang at tugma. O, yun yung tandaan nyo. Binibilang at pinagtutugma-tugma. Yun. Okay, kasi pwedeng ganyan sa board exam eh. Diba? Okay, o, next po tayo. Next. Okay, drills po tayo. O, ito naman. Isang uri na kung saan nagkikwento ito tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Minsan sa mga pinagmulan ng mga hayop or mga halaman. Ano po ang tamang sagot dito? Answer. Okay. So anong tawag po dito, teachers, kung saan nagkikwento ito tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay? Pwede rin pinagmulan ng mga hayop. Pwede rin pinagmulan ng mga halaman. O, yan. Sa pinagmulan. Ang pinag-usapan ay pinagmulan. Very good. Ang tamang sagot dyan ay, i-check po natin kung tama ang alamat. Yes. Ang tamang sagot dito, teachers, ay alamat. Bakit? Kasi ang alamat ay tungkol sa pinagmulan. Okay, very good tayo dyan, teachers. O, next tayo. Next. Okay, ito naman. Akdang sinasalaysay ang mga kakaiba o kakatuwang nangyari sa buhay ng isang sikat o kilalang mga tao. Napag-usapan yan kanina, teachers. Anong sagot dito? Akdang sinasalaysay ang mga kakaiba o kakatuwang nangyari sa buhay ng isang tao. O ano naman ang tamang sagot dyan, top notchers? O, kilalang mga tao, buhay ng isang sikat o kilalang mga tao. O, anong tamang sagot? What's the correct answer, teachers? That is... Piling ko naghintayin lang kayo. O, asan na yung mga sagot ng mga taong bayan? Yan. Alright, ano kaya yan? O, teachers ha, sinasalaysay. O, ito ay... O, pili kayo. Okay, so ano kayong tamang sagot? Ito ay anekdota. Kasi nga, di ba, kawili-wiling basahin. So, kapag kawili-wiling basahin, nakakatawa. Yan, usually. Tapos, mga sikat na tao. Yan, okay. Yun nga po, yung kay Jose Rizal. Yun. Okay, next tayo. Tinatawag ding kathambuhay. Ito ay isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. O, tinatawag din daw itong kathambuhay. At ito ay mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Andyan na po yung keyword nyo. Alright. O, use the keywords to answer. O, ano naman yan? Alright. Anong sagot dito, teachers? Tinatawag ding kathambuhay. Kathambuhay. Ito ay isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Clue, iba't ibang kabanata. Ewan ko pa kung mahirapan ka pa dito, teachers. O, ito ay, very good, nobela. Yan, ito yung tinatawag na nobela. Ito naman, akda kung saan ang mga tauhan ay mga hayop. Ang mga tauhan ay mga hayop. Alam niyo na yan, top notchers. Ang mga tauhan ay mga hayop. Ano pong tamang sagot? Alright? O, sige na, teachers. O, huwag kayong alis, ha? O, tapusin natin to. Di ba, konti na lang, teachers. Konti na lang. Yan. Okay, ano pong tamang sagot? Kapag ang mga tauhan ay mga hayop. Ito ay, pili, parabola or pabula. O, parabola or pabula. Ito ay, ano pong tamang sagot, top notchers? Ito ay pabula. Kasi hayop. Tas may gininto ang aral. May moral lesson. Okay, ito naman. Tinatawag ding talinhaga. O, tinatawag daw itong talinhaga. Ito ay may maikling kwento na may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Plus points sa langit ang makakakuha ng tamang sagot. Go, teachers. Kalimitang hinahango galing sa Biblia. O,
Kung ang pabula ay tungkol sa mga hayop, ito naman, tungkol sa Biblia. Nagbigay pa kayo ng examples kanina, the prodigal son. Hindi nyo kaya. Ano kayong tamang sagot, top notchers? Go, go, go. Ito ay, alright? Okay, so check po natin kung yan po ba ay parabola. Okay, the answer is very good, parabola. Okay, next naman po. Next. Ito ay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinakasangkutan ng isa o ilang tauhan at nababasa sa isang upuan lamang. Ewan ko kung mahirapan ka pa dyan, teachers. Mahirapan ka pa ba dyan? Anong tamang sagot dito? Hinggil sa isang mahalagang pangyari. Isang, isang plot lang. Isang, anong tawag doon? Isang plot of the stories lang siya. Tapos, ito ay may mahalagang kinakasangkutan ng pwedeng isang character or ilang characters, tapos nababasa lang sa isang upuan. Ano pong tamang sagot dito, top notchers? Ito ay, very good. Ito ay maikling kwento. Yan. Okay, ito naman. Uri na hinahati sa pamamagitan ng yugto at kadalasang isinasalaysay sa mga teatro. Hinahati daw siya sa iba't ibang yugto. Tapos, saka mo pino-perform sa tanghalan o sa teatro. Ano naman po ito? Once upon a time? Ano bang nangyari sa inyo? Nabuburyong na ba kayo? Ano once upon a time? Yan ay yung mga classmates nyo. Okay pa ba kayo? Kaya nyo pa ba? Teachers, pakicheck nyo yung katawan nyo kung nahawakan nyo pa mamaya, tumatagos na kayo sa dingding, ha? May nagsulat ng once upon a time. Bakit may once upon a time? Naloka ako dun, day. Ito ay, okay, very good. Ang tamang sagot dyan ay dula. Dula. Okay, next tayo. Okay, maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng mga may akda. Ano naman ang sagot dito? Alright. Kahit hindi ko na-discuss kanina, daig kayo ng lola ko. Halatang mga ano kayo. Daig kayo ng lola ko. Kaya pa po at kakayanin. Amen. Kailangan nyo kayanin yon. Kailangan nyo kayanin. Lalo na, lapit na ng board exam nyo. Okay, komposisyon na naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Ito ay, okay, so i-check po natin kung tama po ang sagot ninyo. Okay, bakit may autobiography dyan? Ito ay sanaysay. Kasi hindi ba personal na opinion? Kapag kuro-kuro, ito ay opinion. Okay, teachers, ang kuro-kuro ay opinion. Okay, kuro-kuro ay opinion. Okay, next po. Yan. Okay, next po tayo. Ito naman. Sinasalaysay ito ng kasaysayan ng buhay ng isang tao na base sa mga tunay na impormasyon. Batay daw po ito sa tunay na impormasyon. Sanaysay yung opinion na, sanaysay yung opinion. Ito naman, sinasalaysay ng kasaysayan ng buhay ng isang tao base sa mga tunay na impormasyon. Ano yan? Ito ay, sagot-sagot top notchers, mga future LPTs. Feeling ko delay yung sagot ng iba. Ba't ngayon pala may sumasagot ng Fable? Okay, very good. Ito ay talambuhay. Yan. Kasi buhay ng isang tao. Tapos, kung ano yung fact sa kanya, gagawan mo ng essay. Ito naman. Isinasalaysay nito ang mga kaisipan o opinion ng isang tao upang humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay binibigkas sa madla. Sinasalaysay ito. Pwedeng magbigay ka ng opinion mo, pwedeng maghikayat ka. Halimbawa ng humikayat, yung mga politician. Naalala niyo pa ba yung mga politician na tumakbo nung kamakailan kamusta naman yung mga speech nila, tinutupad ba nila? Halimbawa, sabi ng isang tumatakbo na opisyal, kapag ako binoto nyo, lahat ng bahay nyo gagawin kong sementado. Diba? Para humikayat na iboto mo siya. Kamusta yung mga politicians, yung teachers? Yung mga
sinabi nila sa harap ninyo na mga mamboboto? Ginagawa ba nila yung mga kanilang mga promises? O, pahinging update, may nakikita ba kayo mga ginagawa nila? Alright? O, clue nyo dyan, teachers, ito ay binibigkas sa madla. Alright? O, hindi. O, ang mahalaga pero, ang kaloka dyan, kung binoto mo. Hoy, may nag-message Camela Holmes. Dili na lang ako mag-talk dyan. Dili na lang tayo mag-talk, ha? Mahirap na. So, anong tamang sagot dito, teachers? Very good. Yan ay talumpati. Yan, tama, talumpati. Ito naman. Nagpapahayag sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa. Balita. Ito ay kasalukuyang kaganapan. Okay. Or in Tagalog, Tagalog. In English, current events. O, ano yan? Kaganapan sa labas o sa loob ng isang bansa. Teachers, anong tamang sagot dyan? Come on. Naghahayag sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas o pwedeng nangyari sa loob ng bansa o sa labas ng bansa. Anong sagot dyan? Ito ay, alright? Okay? O, feeling ko dali talaga ang sagot ng mga taong bayan. Ngayon pa lang lumalabas yung mga talumpatik na sagot niya. Okay, wala pa ako nakikita ang tamang sagot. Oh. Hala. Anong tamang sagot dyan? Kasalukuyang kaganapan sa loob ng isang bansa. Ito ay... Hala, super dali naman ang mga sagot ninyo. Ayan. Or sa ano ko lang to. Oh, anong tamang sagot? Ito ay... Okay, very good. May nakita ko na ako mga tamang sagot. Okay, so nagpapahayag ng kasalukuyang kaganapan. Alright? Kaganapan, current events. Ito ay, ang tamang sagot dyan, teachers, is, alright, yan ay balita. Carl Balita Review Center. Okay, yan ay balita. Okay? Balita. Very good. Balita. Okay, next naman po. Next. Okay, ito naman. Uri ng sumasalaysay ng mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan. Anong uri? Anong tawag natin dito? Uri ng sumasalaysay ng mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mga mamamayan. So, nagre-represent siya ng ng society. Nagre-represent siya ng mga tao sa society. So, ito ay uri ng sumasalaysay ng mga likhang isip ng mga tauhan. Kaya yan, teachers. Okay? Mito. Okay, try again. Alright. So, teachers, pwede na hindi ko na ituro. Yan. Kumakatawan sa mga uri ng mga bayan. Pwedeng ang sagot nyo, hindi ko na ituro talaga. So, ito ay, alright, ang tamang sagot dito ay kwentong bayan. Yan. Okay, kwentong bayan po ito. Uri ng sumasalaysay ng mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mamamayan. So, kwentong bayan. So, ibig sabihin ng kwentong bayan, teachers, is kung ano yung kwento na nabuo sa isang bayan, yan ay kwentong bayan. No, kwentong bayan po ang tamang sagot. Teachers, that is kwentong bayan. O, ito naman. Tumutukoy sa mga pinapaksang mahalagang mga tagpo o pangyari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. Ano naman po ang sagot dito? Go, teachers. Ano naman po ang sagot dito? Kwentong bayan yung kanina. Kasi nabubuo yung kwento sa mga mamamayan na nandun sa komunidad or bayan. Kaya tinawag na kwentong bayan. Sige, sagutin niyo po ito, teachers. Tumutukoy sa pinakapaksang mahalagang mga tagpo o pangyari sa buhay, mga kagitingan at kabayanihan. Bayani. Alright, so ano naman po ito? Very good, yan ay, okay? Alright, so teachers, epiko po ito ha. Sorry po, epiko po dapat ito. Ayun. Kunwari hindi nyo nakita, epiko. Okay, so ito po ay epiko. Alright, so pasensya po ha. Okay, tulang pasalaysay na epiko.
Okay, epiko po ang pinakatamang sagot dito. Yan, okay. Epiko ha, teachers, pa-correct na lang po, pasensya na po, epiko, yung pinakatama. O ito, yan. So, isinasalaysay ang kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na kadalasang hindi mapaniwalaan dahil sa mga tagpong makababalaghan at di kapanipaniwala. O, ano pa rin po ang sagot dito? So, yung sagot kanina, teachers, is epiko. Okay, epiko. O, ito. Question. Epiko pa rin ba ito? The answer is yes. Okay? So, bakit? Kasi bayanihan. Basta teachers, may nakita kayong bayani, automatic na epiko. Yan, yung mga hindi ka panipaniwala na mga pangyari sa buhay ng isang bayani, ang tawag dyan ay epiko. Okay, ito naman. Pangusap o tanong na may iba o nakatagong kahulugan. O, anong tawag natin dito, teachers? Okay, come on, come on, come on. Future LPTs, sino nakakaalam nito? Anong tawag sa pangusap o tanong na may iba o nakatagong kahulugan? Meron siyang iba, okay? O nakatagong kahulugan. Anong tawag natin dyan? Ito ay, ano pong tamang sagot, teachers? Okay, so I'm watching your answers po ha. O, sige. May nakatagong kahulugan. Anong tawag dyan? O, ito ay bugtong. Okay. So, meron siyang nakatagong kahulugan. Ito ay bugtong. Ang sagot dyan ay bugtong. So, kapag bugtong, ito yung mga pangusap na may palaisipan. Ang bugtong ay palaisipan. Kasi meron siyang nakatagong kahulugan. Yon. Okay, bugtong po ito ha, bugtong. Next naman. Okay, tumutukoy ito sa mga maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. Ito ay pangangaral, teachers. Ano yung mga ginagamit po na pilosopiya para pangalan, para ano to, na ginagamit ng matanda para bigyan ng parangal ang mga kabataan. Ano naman po ito? Bugtong yung kanina, teacher, sa bugtong po yun. So, ito ay may nakatagong kahulugan. So, ito naman, ano naman po yung sagot dito? So, teachers, pwede na hindi ko po naibigay pero sa tingin ninyo, maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral o pangangaral. Okay? So, ano kaya ang tamang sagot? So, teachers, ang tamang sagot dyan ay tanaga. Okay? So, tanaga. So, teachers, ang sagot dito sa left, tanaga. Okay? So, ito ay ginagamit upang bigyan pangaral. Okay? Pangaral sa ng mga matatanda, sa mga kabataan. Okay? So, ang sagot dyan ay tanaga. Okay, next po tayo. Next. Okay, alright. Sige. Next part naman tayo, teachers, yung mga Pilipinong manunulat at ang kanilang akda. Ito, very exciting. Yung mga Filipino, very good sermon. Kapag teachers, tanaga, sermon. Ito yung paninermon, pangangaral ng mga matatanda. Tanaga ang tawag doon. Kapag kasabihan, ito yung salawikain. Okay, teachers, kapag salawikain, kasabihan. Yun. Okay? Pero kapag sermon or pangangaral, tanaga ang tawag. Okay, so next po tayo. Pag-usapan naman natin, teachers, yung mga Filipino writers. First, okay, wait. Parang may ano to. Ito. Okay, so teacher, sino nagsulat ng akdang walang sugat? Walang sugat. Sige. Sorry po. Sa akin lang po ba naging choppy po? Hindi naman, teachers. Okay naman po. Yan. Okay naman po ang ating internet. Yan. Okay. Ala, bakit tayo nag-choppy? Yan. Okay. So, bakit po tayo nag-choppy kayo? Alright? So, pakisulat nga po, teachers. Yan. Sino nagsulat ng akdang walang sugat? Sino nagsulat niyan? Okay? Alright? Sino nagsulat ng walang sugat? Alright. May nagtatanong po dito. Sir, ano naman po yung sawikain? Yung sawikain, teachers, ito. Yung sawikain ay mga salita
na ginagamit natin na patalinhaga. Ayun. Kapag sa wikain, mga matalinhagang salita para ilarawan yung isang pangyayari. Yan. Halimbawa ng sa wikain, teachers, is naghihingalo. Ayun, naghihingalo. Ang salitang naghihingalo ay sa wikain. Nang ibig sabihin ay malapit na mamatay. O, yun. Muntik nang maputulan ng hininga. O, yun. Okay. So, agaw buhay. O, another one, agaw buhay sa wikain. Yun. So, anong tamang sagot dito? Very good. Yan ay si Severino Reyes. O, next. Okay, banag at sikat. Sino nagsulat ng banag at sikat? O, sige, sige po. Yan, sige. Alright, tama po, Severino Reyes. Siya po si Lola Basang. O, siya ang tinatawag nating Lola Basang. Severino Reyes. O, sino naman nagsulat ng banag at sikat? Sino po? Come on guys. Yon, tama po. Matatalinhagang salita, malalalim na salita. Yung sa wikain. So instead na gagamitin mo yung literal na salita, like malapit na mamatay, pwede mong sabihin na, yon, nag-aagaw buhay. O ganon. Banag at sikat. Sinong nagsulat nito? Very good. Lope K. Santos. Lope K. Santos. O next. Okay, ang sampagitang walang bango. Sino nagsulat ng akdang ang sampagitang walang bango? O, sino po nagsulat ng sampagitang walang bango? Come on teachers, type. Yan. O, ang sampagitang walang bango. O, sino nagsulat ng akdang ang sampagitang walang bango? Okay, clue about ano ito? Kabit. Pangangaliwa sa asawa. Sino nagsulat nito? Ang sampagitang walang bango. Banag at sikat ay Lope K. Santos. How about? Okay, ang sampagitang walang bango. Ito ay sinulat ni teachers, walang iba kundi si, very good, Inigo Ed Regalado. Okay, tama po, Inigo Ed Regalado. Inigo Ed Regalado, Inigo Ed Regalado. Siya ang nagsulat ng ang sampagitang walang bango na tungkol sa pagtataksil sa asawa. Yan, next. Angguryon. Sino nagsulat ng tulang Angguryon? Angguryon. Okay, so Angguryon. Sino nagsulat ng tula na Angguryon? Okay, sige, go teachers, go. Angguryon. Sino nagsulat ng akdang Angguryon? Para kang ano? Para kang ewan. Angguryon? Anyone po who knows the answer? Sino nagsulat ng akdang Angguryon? Ito ay sinulat ni, okay, very good, Ildefonso Santos. Okay? Tandaan nyo teachers, kapag itatanong sa board exam Angguryon, ang sagot ay si Ildefonso Santos. Okay? Answer in the left, Ildefonso Santos. Yan, Ildefonso Santos. Next, sino naman nagsulat ng tulang Ako ang Daigdig? Ako ang Daigdig? Sino nakakaalam sa inyo? Sino nagsulat ng Ang Daigdig? Ang Daigdig? Ang Daigdig. Sino nagsulat ng Ako ang Daigdig? Walang iba kundi si Ildefonso Santos Angguryon. Ito naman, Ako ang Daigdig. Alright. Tulo, ang pangalan niya ay Alejandro. So anong apelyido niya? Ano ang apelyido ni Alejandro? Yan ay si Abadilla. Very good. Alejandro Abadilla. Okay, akong daigdig, Alejandro Abadilla. Next po. Yan. Okay, sino nagsulat ng akdang dekada 60? Yung akdang dekada 60, ito yung panahon ng martial law. So, panahon ito ng martial law. Alright, so sinulat niya yung mga kaganapan sa batas militar. So, sino po yon? Sino nagsulat ng akdang dekada 60, dekada 70, na tungkol sa panahon ng batas militar? Okay? So, walang iba kundi si, okay, very good. Walang iba kundi si, alright, tama po, si, yan, Luwalhati Bautista. Luwalhati Bautista, dekada 60. Okay, next naman po. Sino nagsulat ng Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Sino nagsulat ng sikat na akdang Pilipino na Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Sino yan?
Kung ang dekada 60 ay sinulat ni Luwalhati Bautista, oh, sino naman ang nagsulat ng Bata Bata Paano Ka Ginawa? Oh, ito ay sinulat ni teacher, sinulat ni, okay, very good, still Luwalhati Bautista. So, yan yung dalawang akda na possible na pwedeng itanong sa inyo sa board exam. Okay, first is yung dekada 60 and pangalawa is bata-bata, paano ka ginawa? Okay, Carlo Aquino, siya yung gumanap. Grabe Oy, buti naalala nyo pa yung character. O, siya pa din, Luwalhati Bautista pa rin. O, sino naman to? Okay, ang kwento ni Mabuti. Okay. Itong kwento ni Mabuti teachers, tandaan nyo, ito yung nakatanggap ng first Palanca Award. Okay, yung first Palanca Award teachers ay ang nakatanggap ay ang kwento ni Mabuti. Yan. Yung kwento ni Mabuti teachers is tungkol sa isang teacher. Yan, alam niyo naman, sa society natin, kapag teacher ka, dapat perfect ka. Bawal ka magkamali. Yun yung role ng teacher. So, tandaan nyo, kapag teacher ka, bawal ka magkamali. Bawal ka maging ganito, bawal ka maging ganyan. Kasi dapat perfect ka. So, ngayon, sinulat ito ni Blank. Alright, na kung saan yung teacher na si Mabuti ay, alright, sa harap ng mga tao, mabait siya. Okay, mabuti siyang guro. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao, sino si Mabuti? Isa siyang blank. Tuluyan nyo nga. Tama po, si Genoveva Matute. Pero, yung kwento ni Mabuti teachers, yung teacher dyan na si Mabuti, ano talaga siya? Isa siyang, sino nakakaalam po? Isa siyang blank. Sino nakakaalam? Come on. Isa siyang, isa siyang, Genoveva Matute. Sinulat niya ang kwento ni Mabuti. So, ano yung katangian, okay, na sa kwento, isa siyang kabit. Okay, so tandaan nyo, isa siyang kabit. Yun po. Okay, next naman po teachers, we also have here, okay, mabangis na kamay, maamong kamay. So teachers, ang first Palanca Award ay nasungkit ng kwento ni Mabuti. Tapos yung second pangaral ay mabangis na kamay, maamong kamay. Alright? Mabangis na kamay, maamong kamay. Okay. Kabit ng ama ng bata. Yan. Halimaw, guro, monster. Grabe naman kayo makagamit ng salita. Yan. Okay. Isa siyang kabit. Yan, na may tinatagong lihim. The first Palanca Award. Isa siyang sangre. Sino? Anong brilyanteng hawak niya? Yan, mabangis na kamay, maamong kamay, teachers. Ito naman yung nakatanggap ng second Palanca Award. Okay, second Palanca Award ni Pedro S. Dandan. Okay, very good po. Pedro Dandan. Okay, ito yung nakatanggap ng second Palanca Award. At yung third ay Planeta, Buwan at Between. Ito naman yung nakatanggap ng third award. Okay, Planeta, Buwan at Between. At ito ay sinulat ni, okay, ang nagsulat po ay si Elpidio Capullo. Okay, so teachers, magkakasunod na yon. So tatandaan nyo, kwento ni Mabuti, first Palanca Award. Second Palanca Award is yung mabangis na kamay, maamong kamay. At yung third Palanca Award ay Planeta, Buwan at mga Between. Okay, so by Elpidio Capullo. Okay, next po, next. Okay, sino nagsulat ng No Limitangere at El Filibusterismo? Diyos ko, ewan ko na lang kung di mo pa masagot yan. Sino po nagsulat, teachers, ng nobelang No Limitangere at El Filibusterismo? Yan, walang iba kundi si... ewan ko na lang kung mahirapan pa kayo dyan, top notchers. Alright, walang iba kundi si... Okay, grabe ang hirap ng tanong, no? Alright, si Pambansang Bayani, Jose Rizal. Okay, next naman, Florante at Laura. Sino nagsulat ng Florante at Laura? Isa pa to, napakahirap. Sino nagsulat? Teachers ng Florante at Laura. Florante at Laura.
Alright. Ito ay, ano po teachers? Oh, ay wow! Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Wow, maka-perfect ka. Si Francisco Baltazar. Okay, very good. Francisco Baltazar. Ito na para kontrahin yung mga Espanyol. Kasi sabi ng mga Espanyol, yung Espanyol, yung mga friar, nagsulat sila ng akda na kaiingat kayo. Yung nila naman ng kaingat kayo is pinagbabawalan yung mga Pilipino na magbasa ng Florante at Dolly Mitangere. So ito, nung nabasa ito ng kaibigan ni Rizal, actually yung nagsulat nito, kasama niya sa triumvirates. Kasama niya sa ano to, propagandista. Nung nabasa niya yung kaiingat kayo ng mga Espanyol, sinulat niya naman yung kaiigat kayo. At sa kaiigat kayo, dito niya sinabi na ang mga praile ay tulad ng igat, slippery as the eel. So sabi niya, ang mga praile ay slippery as the eel. O, si Sangre Perena, Diyos ko, wala na. Yung mga taong bayan, inaantok na kung ano ng mga pinaglalagay dito. Alright. Anong sangre-sangre? Yan. O, kakapanood mo yan ng sangre. O, very, very good. Si Dolores Manapat. Walang iba kundi si Marcelo Isdel Pilar. Yan. Next naman po. Okay, Marcelo Isdel Pilar. Next. Frei Butod. Sino nagsulat ng Frei Butod? Frei Butod. Sino nagsulat ng Frei Butod? Come on. Alright. Very good. Okay, walang iba kundi si Graciano Lopez Haina. Yan. O si Haina naman ang nagsulat ng Frei Butod. Yan. Okay, Graciano Lopez Haina kapag Frei Butod. Okay, next naman po. Ayan, Noche Buena. The answer is Antonio Luna. Okay, so teachers, ayan, mabilisan na lang ha. Yan, Antonio Luna, siya nagsulat ng Noche Buena. Noche Buena ay sinulat ni Antonio Luna. Okay, next naman po. Ninay. Sino nagsulat ng Ninay? Okay, sino nagsulat ng Ninay? Ito ay si Pedro Paterno. Okay, Pedro Paterno, siya nagsulat ng Ninay. Pedro Paterno. Okay, Ninay, Pedro Paterno. Okay, so sige teachers, mabilisan na lang po ako ha para matapos natin yung slide. Next po. Okay, now, ito naman, sinong nagsulat ng Himno National Filipino? Right, sino nakakaalam? Sino nagsulat ng Himno National Filipino? Anyone? Alright. Himno National Filipino. Ano po ang Himno National Filipino? Come on guys. Yan. Himno National Filipino. Okay, walang sumasagot. Ito yung Philippine National Anthem. Yan, Philippine National Anthem. Very good. Okay, Julian Felipe is the composer, but the writer is Jose Palma. Okay, Jose Palma is the writer. Okay, next naman po, Ang Panday. Sino nagsulat ng Ang Panday? Sino nakakaalam? Ang Panday. Sinong nakakaalam nang nagsulat ng Ang Panday? Ang Panday teachers, Ang Panday. Ito ay sinulat ni okay, sagot-sagot naman teachers John. Malapit na tayo matapos. Ayan, sino nagsulat po ng Ang Panday? Ang Panday. Okay, Julian Felipe is the musician. Composer. Pero kapag writer, Palma. Sino nakakaalam? Sino nagsulat ng Ang Panday na akda? Ito ay sinulat teachers ni Mars Ravelo. Huh? Alright? Ala. Ang Panday. Alam niyo na to. Amado V. Hernandez. Alam niyo, yung mga teachers, sandali lang, writer yung pinag-usapan natin, hindi yung mga yung mga comics. Ala kayo, Mars Ravenous, kakapanood nyo yan ng Darna. Yan, kakapanood nyo yan ng mga ng mga pinapanood sa telenovela. Kaloka kayo. Yan, oh my gosh, di ko na kinaya yung iba sa inyo. Next, Isang Dipang Langit. Sino nagsulat ng Isang Dipang Langit? Ito ay sinulat ni Amado V. Hernandez pa rin. So, tatandaan nyo, si Amado V. Hernandez kasi ay makata ng manggagawa. So, lahat ng mga sinusulat niya is tungkol sa mga pang-aapi, tungkol sa mga Pilipino na naabuso. Yan, Isang Dipang Langit, Amado V. Hernandez. Ang Panday, ayan, Amado V. Hernandez.
Okay, next. Okay, even luha ng buwaya. Yung luha ng buwaya. So, tatandaan niyo teachers, itong mga sinulat niya ito, tungkol ito sa mga Pilipino na inaalipusta. Yung mga laborer na inaalipusta. Okay? Yan. Okay, next naman po. Kahapon, ngayon at bukas ay sinulat ni Aurelio Tolentino. Okay, teachers, kahapon, ngayon at bukas ay sinulat ni Aurelio Tolentino. Okay, Aurelio Tolentino, kahapon, ngayon at bukas. And the last po, okay, sino nagsulat ng walang Panginoon? O last na to teachers. Sino nagsulat ng walang Panginoon? O Coco Martin, grabe naman yung mga ano nyo, Coco Martin. Alright, o Pak, Coco Martin. O, walang Panginoon. O, sino nagsulat teachers ng walang Panginoon? Okay, o sige, last na po ito teachers. The answer is sana kaya pa na nag-isang brain cells. Ala, bakit isa na lang yung brain cells na naiwan mo? Oh, walang iba kundi si. Oh, sagot-sagot na po teachers. Ayan. Sinong nagsulat ng walang Panginoon? Okay. Oh, kailangan niyo ipagsiksikan. Ito yung mahirap kapag night class. Talaga mahirap po talaga siya. Oh, clue. Ang nagsulat nito ay ang ama ng maikling kwento. Oh, sino yung ama ng maikling kwento? Si Okay. Alam niyo nakakatakot na yung mga sagot niyo, Kuya Germs. Okay, walang himala. O, si Robert, sino mang Robert na yan. Okay, si Emre, si Nora Honor. Hoy, hindi yan walang himala. Yan ay sinulat ni, oh, walang Panginoon. Alam niyo maganda yung kwento nito, walang Panginoon, kasi yung kwento nito is tungkol sa isang Pilipino na inalipusta. Tapos, ang ginawa niya is yung kalabaw na pagmamay-ari nung yung ano, isang alipin yung bida. Tapos, yung bida na to teachers is inaalipusta, grabe siya maltratuhin ng nung kalaban. So yung kalaban meron siyang favorite na kalabaw. Tapos yung ginawa ng nung bida, sinasaktan niya palagi yung kalabaw. Until yung kalabaw, siya na yung sumuwag doon sa kalaban. So parang ang ginawa ng bida dito is imbis na siya yung makakapatay, is ginamit niya yung animal. Oh, walang Panginoon. Bye. Very good. Deo Gracias Rosario. Okay, the answer is Deo Gracias Rosario. Okay? And dyan na po nagtatapos yung evening session natin. Okay, so doon na po nagtatapos yung evening session. So teachers, maraming salamat po sa pag-attend ng ating lecture. Alam ko po na kahit po nakakapagod, alam ko po na iba sa inyo galing pang malayo, yung iba kulang mahina yung internet. Pero I'm so proud of you teachers kasi nag-stay pa rin po kayo. Yan, okay. Kaya pa ba ng brain cells? Kaya ninyo. Yan, okay. Dakilang Emre ng Diva. So, ilaban nyo yan kung ano na ng mga pinagsasagot nyo. O, di bali teachers, tapos na po. Yan, okay. So, maraming salamat po teachers sa pag-stay. I'm so happy for you. Alright, and I'm praying for you, teachers, that you will make it. Yan. So, anyway, okay, see you soonest po ulit. Yan, sa next lecture po natin. Okay, so, di bali, huwag kayong maglala. Sa next po ulit. Okay, so, continuation ng another lesson. Alright, so maraming salamat po teachers and God bless po sa inyo. I will be praying for you. Ulitin ko po maraming salamat sa mga nag-greet po. Ayan, by the way, kahapon po kasi yung birthday ko and yung prayers ko po as I mentioned a while ago, alright, is para po sa inyo. Yan, okay, so I will be praying for you teachers on September 21. So good night po teachers. Yes, hindi yan sana. You will top. May nag-message, sana mag-top. No, you will top. Hindi yan sana. You will make it. Okay? So, God bless po, teachers. At see you po on the next session. Goodbye, everyone. Goodbye po. Yan.